Magandang gabi mga kamuski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ngayon gabi, ang ikukwento ko naman ay tungkol sa horror story na nangyari sa Baguio. So itong kwento na to ay based sa true story na pinadala sa atin. So sana natin mga kamuski. Ang kababalaghan sa luma at abandonadong bahay sa Baguio. Hindi na po dinitil kung anong bahay sa Baguio itong tinutukoy ng sender natin. So, sa likod, simple history, sa likod ng malamig at klima ng magandang tanawin sa Baguio City, may isang lumang bahay na matagal nang kinakatakutan ng mga residente. Walang gustong tumira rito. At kahit mga bumibisita ay hindi nagtatagal dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang bahay na ito ay dating pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya noong dekada 50. Ngunit matapos ang isang trahedya at naging abandonado ito at naging pugad ng mga kababalaghan. Ayon sa mga matatanda, ang pamilyang Gonzales ang unang tumira sa bahay. Kilala silang mabait at mayaman, ngunit nagbago ang lahat nang biglang magpakamatay ang kanilang anak na si Isabela sa kanilang kwarto. Ang ina ay nagkasakit, nasunog ang isang bahagi ng bahay at nawala ng misteryoso ang padre de pamilya. Mula noon, wala nang nagtangkang tumira roon. Maging ang mga sumubok bumili ng bahay ay agad na umatras matapos na ang karahasan ng kakaibang pangyayari. Makalipas ang isang dekada, isang grupo ng mag-aaral mula sa isang kilalang universidad sa Baguio ang naglakas loob na tuklasin ang bahay para sa kanilang paranormal investigation project. 5 mag-aaral ang pumunta isang gabi, may dalang mga camera, recorder at flashlight. Sa unang bahagi ng kanilang pagsisiyasat, tahimik ang paligid, ngunit pagdating nila sa pangalawang palapag, unti-unting lumamig ang hangin. Kahit sarado ang bintana, isa sa kanila, si Mark, yung unang nakaramdam ng kakaiba, para bang may bumubulong sa kanyang tenga, ngunit hindi niya maintindihan. Ang sinasabi, si Carla naman ay nakakita ng refleksyon ng isang babaeng nakaputing lumang bestida sa sirang salamin. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang lingunin niya ang kanyang likuran, wala namang tao. Sa takot nagdesisyon ang grupo na bumaba at lisanin ang bahay. Ngunit ang pagpapalabas na sa kanila, biglang sumara ang pinto ng kusa at hindi nila ito mabuksan. Narinig nila ang yapak ng isang taong bumababa mula sa hagdan. Sa kanilang takot, wala silang magawa kundi manalangin. Ilang saglit pa, biglang bumukas ang pinto at agad silang natakbuhan palabas. Matapos ang insidente, hindi muling bumalik ang grupo sa bahay. Nang ipakita nila ang isang footage, isang malabong imahe, isang babaeng may mahabang buhok na nakita nilang nakatayo sa dulo ng hagdan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na nangyari sa bahay na iyon. Maraming lokal ang nagsasabi na nakikita pa rin ang isang babaeng espiritu na nakadungaw sa bintana tuwing ating gabi. Marami na rin pumunta para mapatunayan kung totoo ang kwento, ngunit wala pang nakakahanap ng sagot. Isang bagay lang ang sigurado, ang bahay ay iyon hindi kailanman naging tahimik.
patuloy na nagpaparamdam ang presensya ng isang kaluluwang hindi pa natatahimik. So, hanggang dito na lang ang kwento, mga kamuiski. Sana nag-enjoy kayo sa horror story ko ngayong gabi.